Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian P.C. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, September 26, 2024. Ngayong araw po ay ating ipagpapatuloy ang ating talakayan about sa ating series, which is about the Lordship of Christ over all things. Ang ating Panginoong Kristo ay Panginoon ng lahat ng aspeto ng ating buhay. Specifically, ang magiging topic po natin for today ay about Jesus claims all of our relationships. Now, ang ating talata po ay manggagaling sa Acts chapter 16 verse 34. Sabi po dito, the jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole household. Sa Tagalog po, pagkatapos sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. Ngayon naman po ay aking ibabahagi ang mga katuruan na aking natutunan mula sa talatang ito. Una po, our true joy involves the salvation of our family. Ang totoong kaligayahan po ay kapag alam natin na kasama natin ang ating pamilya when it comes to salvation. Kaya kahit maging successful ka, pero kung hindi naman ligtas ang ating pamilya, hindi tayo masaya. Next po is our mission is to build a Christ-centered family. Ang mission po natin ay yung buong pamilya po natin ay pagharian ng ating Panginoong Kristo. Siya ang maging sentro ng ating pamilya. And lastly po is our family will only be transformed under the Lordship of Christ. Kapag malayo po ang ating pamilya sa Panginoon, kung mapapansin niyo, lagi pong puno ng hidwaan, hindi nagkakaunawaan, kaya kailangan po na ma-transform ang ating pamilya under the Lord Jesus Christ. So, paano po natin ito ma-apply? So, ngayon po tayo po ay dadako sa application. So, meron po ulit tayong tatlong application na maaari natin i-apply sa ating mga buhay at sa ating pamilya. Una po, find true joy by bringing the gospel home. Minsan po nahahanap natin ang kasiyahan sa kayamanan, sa wealth, sa success, pero kahit po magkaroon tayo ng mga yan kung malayo po ang ating pamilya sa Panginoon, hindi po natin nakatamasa ang tunay na kaligayahan. Kaya huwag po natin sarilihin ng salvation. Huwag mong hayaan na ikaw lang ang ligtas. Dalhin mo ang salita ng Diyos sa inyong mga tahanan. Next po is fight for a Christ-centered family. Kung ikipaglaban ka para sa pamilya mo, ito na ang dapat mong ipaglaban, na maging Christ-centered ang family mo. Ibig sabihin po nito, ang Panginoong Kristo ang nagpapatakbo sa pamilya. Laging si Jesus ang laging basihan sa pagdedesisyon ng isang pamilya. And lastly po is form a godly culture under the Lordship of Christ. Imahin po natin ang ating pamilya kasi kapag malayo po sa Panginoon ang ating pamilya, meaning meron kayong sariling kultura, kailangan mapapansin nyo kapag ganun po, kapag tayo po ay may sariling kultura, yung family po natin ay may mga sariling kultura, mapapansin nyo palaging nagkidwaan, palaging nag-aaway, kaya kailangan po we have godly culture, like sama-sama kayong nananalangin, meron kayong family devotion, kahit na yes, possible na hindi mawawala talaga yung pag-aaway, pero this time alam nyo magkakaroon kayo ng pagkaayos bago matapos ang araw dahil meron kayong common ground. So kailangan po natin si Kristo